Ang pagkamatay ng mga siyentipiko sa Poppy Playtime ay hindi basta-bastang aksidente, lahat ay maingat na pinlano mula pa sa simula. Bawat isa sa mga kakilakilabot na ginawa ng mga siyentipiko ay unti-unting nagsulat kung paano sila mamamatay. Kaya tingnan natin kung paano nangyari ang katapusan ng bawat isa sa mga siyentipiko ng Poppy Playtime. Ngayon, para mas luminaw ang lahat, alisin muna natin ang pinaka-popular na ideya na lahat sila ay naging biktima lang ng mga siraulong halimaw. Karamihan ay sang-ayon na ang buong pag-atake ng mga eksperimento ay dahil lang sa sila ay nawalan ng kontrol at kumilos ayon sa kanilang instinct. Pero tara na mga bata, tandaan natin na hindi lang sila basta mga hayop, sa totoo lang ay mga human consciousness sila, nakakaramdam, nakakaisip at nakakaalala ang mga eksperimento. Gaya ng pagmamahal nila sa ilan, nagkaroon din sila ng matinding galit sa iba, pero hindi ibig sabihin na tanga sila mga kaibigan. Naalala rin ng mga eksperimento ang mga pangalan at ginawa ng bawat siyentipiko sa kanila. Kung naisip ito ng Playtime Company, nilinis ba nila ang utak ng mga eksperimento o inihipnotismo para makalimot lahat? Sa ngayon, dahil dito may tanong ako sa inyo. Naniniwala pa ba kayo na isa lang itong simpleng insidente? O sa tingin ninyo ay planado talaga lahat ito at may utak sa likod ng lahat ng nangyari? Ang prototype, pero huwag kayong mag-alala dahil nagsisimula pa lang ang nakakabaliw. Matapos ang matagal na pag-aaral sa kanya, naisip ng prototype na ang tanging paraan para maging malaya ay magsanib-puwersa sa ibang eksperimento. Sa lahat ng natutunan niya sa Playtime Co, alam na niya ang dapat gawin para makatakas sa mga siyentipiko. Sa isa sa mga pagtakas, nagdesisyon siya. Nagkaroon siya ng pagkakataong kausapin at hikayatin ang iba pang eksperimento na kunin ang hustisya at kalayaan kahit sa pinakamalupit na paraan. Siya ang nagbahagi ng mga ideya sa mga eksperimento na may posibilidad silang kunin ang kontrol at tumigil sa pagdurusa sa kamay ng mga siyentipiko. Dito rin nangyari ang mga kaso tulad ng kilalang pagkamatay ni Teodoro, ang batang nasa loob ng katawan ni Catnap. Lahat ito ay bahagi ng isang malaking plano. Makikita natin ang planong ito kapag sinuri natin ang bawat pagkamatay ng mga siyentipiko. Simulan natin sa pagkamatay ni Preston noong nabubuhay pa siya. Hindi siya ang pangunahing kontrabida o ang nagbibigay ng huling utos. Pero malinaw na hindi rin siya inosente dahil bahagi siya ng mga tauhan at ng mga kahindik-hindik na ito. Sa ilang pagkakataon, nagpakita siya ng empatiya, nakikipag-usap sa mga eksperimento na parang kawawang ulila at naaawa sa kanila. Hindi siya yung karaniwang masamang tao na turing lang sa kanila ay kalakal. Kung babalikan natin ang kanyang kwento, medyo nalito siya nang magsimula sa Playtime Company. Di ko maintindihan bakit ako kinuha bilang biologo sa kumpanya. Habang unti-unti niyang nalalaman ang totoong intensyon ng pabrika, ginawa niya ang lahat para ibunyag ang katotohanan. Maging ang pagbati sa mga ulila ay iniiwasan niya dahil alam na niya ang naghihintay sa kanila at malamang ito ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Kahit na alam niya ang lahat, hindi niya nagawang magkalakas loob na pigilan ang lahat ng mga pang-aabusong ito. Ngunit ang totoo ay kinulang siya ng tapang para isumbong ang lahat ng mga pang-aabusong ito. At naghintay siya hanggang sa huling sandali. Pero isang mahalagang bagay, paano nga ba siya tinatrato ng prototipo? Hindi niya ito pinahirapan o dinurog agad mula sa simula. Sa katunayan, parang nagustuhan pa siya ng prototipo kaya binigyan siya ng isa sa pinakamalupit na parusa. Pag-eksperimentuhan siya at gawing isang tumpok ng piraso ng eksperto, kaya ang kanyang katapusan ay hindi isang mabilis na kamatayan. Ang prototipo ang nagpasya na baguhin siya at iparanas sa kanya ang lahat ng kalupitang kinasangkutan niya. Kahit na mayroon siyang lahat para tuluyang wasakin ang Playtime Co, halos napilitan siyang maranasan mismo sa sarili niya ang mga kasindak-sindak na bagay sa Playtime Company. Ang pinakamalaking parusa niya ay hindi ang kamatayan, kundi ang hindi kailanman makatakas sa mga bagay na siya mismo ang nagpayagan. Si Binibining Gracie Green, ang pinakamalupit na tagapangasiwa ng paghuhugas ng utak sa buong mundo. Si Gracie ay hindi dumudungis ng kanyang mga kamay sa mga makina, bagkus siya ang namamahala sa paghahanda ng mga ulila. Pinapakita niya ang mga video para hugasan ang isipan nila at hikayatin silang tanggapin ang bagong pagkakakilanlan bilang laruan.
Ang pinakamalupit ay kapag may tumutol, siya mismo ang naguutos na ipadala sila sa kahon ng masasamang laruan kung saan sila ay nauuwi sa pagiging dinudurog. Nang dumating ang oras ng kasiyahan, sinubukan niyang magtago, ngunit siya ay natagpuan at napasuko ng mga smiling creatures at Baba Chops. Si Baba, nag-iisa siya. Saktan ka din ng Gracie, may inihanda kaming espesyal para sa'yo. Pero hindi nila siya pinatay dahil ang kamatayan ay masyadong madali para sa isang taong kasing lupit niya. Nagpa siya ang prototipo na gawing buhay na test subject si Gracie at ginawa siyang Lily, isinailalim siya sa parehong pagbabrainwash na ipinataw niya sa iba. Matindi ang kanyang pagdurusa, tiniis niya ang 122 araw ng kondisyon, higit pa sa kahit sino, at siya ang pinakamatagal na nakatiis hanggang sa tuluyan siyang bumigay. Nawala siya sa katinuan, nagkaroon siya ng mga pira-pirasong pagkatao at naging obsessed siya sa dati niyang katawan. Pinahirapan siya ng prototype sa isip at sa huli, basta na lang siyang namatay sa kamay ni Player. Si Thomas Clark, kung isa sa alang-alang na kusang loob na sumali si Tomas sa lahat ng proyekto ng Playtime Company, syempre karapat-dapat lang siyang kamuhian ng lahat ng mga eksperimento na ginawa sa mga ulila. Mula nang magpasya siyang maging isang eksperimento, siya na mismo ang pumirma sa kanyang hatol. Sa totoo lang, inakala niyang sasalubungin siya ng iba ng mahigpit at mainit na yakap. Kapatid, halos sinira mo na ang buhay nila. Hindi na nila kailangang planuhin ang kanyang kamatayan dahil mismong mga eksperimento ang nagparusa sa kanya sa lahat ng pinagdaanan nila. Dahil dito, matapos siyang gawing si Brown at ikulong kasama ng iba, nauwi siya sa pagiging nilapa at pagkatapos ay pinagtulungan ng lahat na wasakin. Tandaan natin na alam ng iba na hindi siya ulila kundi isang manggagawa ng Playtime Company. Kaya naman naghiganti sila sa pinakakarumaldumal at mabagsik na paraan. Hindi ko maisip kung ano ang pumasok sa isip ng mga siyentipiko nang ipagdesisyon nilang ilagay si Brown kasama ng ibang mga ulila. Pare, sobrang tanga nun. Sa madaling salita, mabilis ang pagkamatay ni Tomas. Pero sobrang brutal, halos pinahirapan siya habang buhay hanggang sa namatay siya sa isang napaka-eksplisitong paraan. At ano naman ang tungkol sa bruha sa kwentong ito, si Jessica Newman? Hindi lang siya basta-basta mukha sa mga papeles. Maaari niyang ipagmalaki na isa siya sa mga pinakamalay na tao sa loob ng pabrika. At alam niya ang lahat ng nangyayari pero pinili pa rin niyang sumali sa proyekto. Lumaki si Jessica sa Playcare kung saan din siya nagtrabaho bilang siyentipiko at naging bahagi ng team na lumikha at nagreprogram ng mga buhay na eksperimento sa Playtime Company. Sumali rin siya sa inisyatibo ng malalaking katawan, tumulong sa pagbago ng tao para gawing buhay na laruan. Gaya ni Catnap at pati na rin si Thomas Clark, pinahihirapan niya ang mga batang ito. Iisipin nating lahat na ang isang tao na nabuhay at dumaan sa lahat ng ganitong mga bagay ay magkakaroon man lang kahit kaunting empatiya, tama ba? Pero sa kaso ni Jessica, hindi ganoon. Mga kaibigan, nagpatuloy siyang kumilos na parang isang halimaw na walang puso, wala man lang kahit kapirasong empatiya. Maging ang mismong prototipo ay umamin na hindi siya naging mabait sa kanya, hindi kami naging mabait kailanman. Sino ka ba, Dr. Newman? Kahit papaano tulad ng ginawa ni Preston. At syempre, palaging isinasaalang-alang ito ng lahat ng mga eksperimento. Dahil dito, tinangka siyang atakihin ni Mami Longlegs nang subukan niya itong kapanayamin. Ang pinakamasama sa lahat, palagi niyang sinusubukang magdahilan at isisi sa iba ang kasalanan. Sinubukan pa niyang kumbinsihin ang prototype na si Leif Pierre lang ang may kasalanan sa lahat ng ito. Si Jessica ay hindi nakatanggap ng parehong parusa tulad ng isang ordinaryong empleyado. Siya ay hinarap at winasak mismo ng prototype, harapan, hindi basta-bastang eksperimento ang tumapos sa kanya. Dahil dito malinaw na si Jessica ay sobrang sangkot sa pagbabago ng prototype. Dahil sa galit na pinapakita niya kapag si Jessica ang topic. Tulad ng prototype na naghiganti sa ilan, may iba ring nagbayad sa kamay ng sarili nilang kasamahan.
Tulad ng nangyari kay Harley Sawyer, mahalaga na banggitin ang kanyang pagkamatay dahil isa siya sa mga pinakamabagsik. Kahit noong bata pa siya ang responsable sa maraming eksperimento, kabilang na sina Catnap, Yarnaby at pati na rin si DOE. Pero hindi siya nagpakita ng awa at siya pa mismo ang nagpahirap sa prototype para makuha ang impormasyon. Hindi naging mabilis ang kanyang kamatayan, pinarusahan siya ng sarili niyang mga kasamahan at winasak siya ng mismong prototype. Kaya masasabi nating tama lang ang naging parusa sa kanya, lalo na't isa siyang napakasamang tao. Dahil tara, hindi naman maganda ang matrap sa loob ng isang computer, lalo na kung hindi mo pa namalayan na nailipat ka na pala doon. Tama ba mga kaibigan? Si Harley Sawyer ay ginawang isang computer laban sa kanyang kagustuhan. Dahil hindi niya man lang namalayan nang nangyari ang lahat ng ito, nagising na lang siya at nandoon na siya. Pero kung iisipin natin ito, malamang sa hinaharap ay muling mamamatay si Harley Sawyer. Dahil sa dulo ng Kabanata 5, nakita natin na mukhang gumawa siya ng isang uri ng backup ng sarili niya. Magpapatuloy tayo kay Bruno White at ang siyentipikong numero 4. Ang dalawang ito ay nagtrabaho bilang isang koponan kasama si Harley Sawyer na nagbabahagi ng parehong mga ideya. Si Bruno ay isang henyo, halos kasing talino ni Harley, pero nananatili pa rin siya sa pangalawang pwesto. Pinamunuan niya ang mga eksperimento tulad ng kay Bonesaw Bunny, ngunit nang si Sawyer ay naging isang eksperimento, si Bruno ang pumalit sa kanyang pwesto at, sa katunayan, siya ang nagpalit kay Sawyer bilang isang makina na isa ito sa kanyang pinakamalalaking tagumpay. Dahil dito, kinamuhian siya ni Dr. Sawyer at dahil dito, siya ay pinatay sa oras ng kasiyahan ng lahat ng mga laruan. Samantala, si siyentipiko bilang 4 ay sumusunod lang sa utos ng dalawa. Nandoon siya sa halos lahat ng eksperimento na ginawa ni Dr. Sawyer, pati na rin kay Huggy Wuggy at maging sa mismong prototype dahil marami siyang kaalaman tungkol dito. Nangyari ang kanyang pagkamatay sa oras ng kasiyahan at malamang na pinatay siya mismo ni Huggy Wuggy. Sa totoo, ang oras ng kasiyahan ang sanhi ng karamihan sa pagkamatay ng mga siyentipiko. Maaaring bawat eksperimento ay gumanti sa kanilang mga siyentipiko tulad ng nangyari sa pagkamatay ni siyentipiko bilang 3. Ang mga siyentipiko ni Clarice, Carmine Macab at ang siyentipiko bilang 1 at 2, pero isa lang ang hindi lumilitaw kahit saan at ang tinutukoy ko ay si Life Pyre. Siya ba ang leader ng Playtime Company, ang arogante at walang awang utak ng mga eksperimento? Siya ang responsable sa proyekto ng malalaking katawan at alam niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng pabrika. Siya ang may tunay na kapangyarihan. Pero heto ang pinakakakaiba. Hindi lumalabas ang pangalan ni Leif sa kahit anong masaker o pagpatay at hindi rin siya nakikitang nahihirapan. Tulad ng ibang mga siyentipiko, si Leif ay hindi kailanman hinarap ng harapan ng alinman sa mga eksperimento kahit ng mismong prototype. Sa halip, lumalabas ang kanyang boses sa lumang tape na nagbababala tungkol sa kaligtasan ng planta, nangaasar sa mga sumusuway o nagbibigay katwiran sa pumalyang eksperimento. Mula pa sa simula, ang kanyang ugali ay arogante, marahas at walang pakialam. Tinatrato ang mga empleyado at mga eksperimento na parang wala silang halaga. At kung matatandaan natin, siya ay nakaligtas sa pangunahing sakuna ng pabrika, ang oras ng kasiyahan. Samantala, ang iba ay basta na lang namatay o direktang inatake ng prototipo, pero hindi natin nakita na hinarap niya ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. At sa totoo lang, hindi ako naniniwala na nakalimutan ng prototipo na siya ay umiiral, lalo na't siya ang naging pangunahing piyesa. Kaya, sa lahat ng nalalaman natin, malinaw na hindi basta-basta pumapatay ang prototipo ng walang dahilan o dahil lang sa gutom siya. Siya ang nag-e-evaluate, nag-aalala at kumikilos kapag napagdesisyunan niyang panahon na. At kung si Leif Pierre ay hindi pa nahahatulan, ibig sabihin, hindi pa posible ang kanyang muling paglabas. Dapat nating makita siyang managot sa lahat. Ipinapakita nila ito sa atin gamit ang VH audio tapes at mga tala na nakuha natin hanggang ngayon. Hindi lang ito simpleng aksidente ng mga halimaw na walang alam sa ginagawa nila. Pero ngayon, ang pinakamalaking tanong ay ano ang mangyayari kay Player sa huli? Kung si Player ay isa ring empleyado, siya na ba ang susunod?
Sa ngayon, hindi pa natin alam pero bago tayo umalis, may maliit akong pagninilay para sa inyo. Parang ganito bro, gumawa ka ng homungkulo tapos ikaw rin ang papatayin. What the fuck? Kaya ayon mga kaibigan, dito na muna tayo ngayon. I-comment nyo kung anong opinion nyo at magkita-kita tayo sa susunod.